Mayong gabi sa tanan. May gabi. Last Sunday no nadungog nato ang atong readings no particularly in the second reading nato last Sunday in 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 20 wherein nagisgot kini bahin sa lawas ni Kristo ug nga kitang tanan kabahin sa lawas ni Kristo, that all of us have different functions in the body. Nadungog nato nga ang matag kay tungod kay kabahin ta sa lawas ni Kristo pero dili ta parehas tanan og function kun dili nagkalahi-lahi. Karong gabi una, no, I will be talking about the unity in the body of Christ. Pagkahiusa diya sa lawas ni Kristo. But let us understand first, unsa may bot pasabot nga kinsa maning lawas ni Kristo, no? Mauna nga in John chapter 17, the prayer of Jesus to his Father, Jesus prayed nga, Father, may all be one, just as you and I are one. You know, in the book of John 17, Jesus already prayed for the unity natong tanan because Jesus already knew that the time will come that his body, you know, will be divided. Nasayod na siya nga magkatibulaag ang iyang lawas, no? And this body that we are talking about is the body wherein its other name is the one holy Catholic and Apostolic Church, no? We belong to that one body because when Jesus will come back for the second time, sa diya mobalik si Kristo sa ikaduhang higayon, he will only come to one church, no? And this church that the scriptures is talking is not about the many churches nga naa sa atong tanan karon sa kalibutan. It's not about the Roman Catholic, the Orthodox, the CEC, Baptist, etc., etc. Okay. Isa lang kasimbahan, you know? And kung ingana ang balikan ni Kristo, meaning the time will come that mausag itang tanan, wherein no more religions, no, wala na kanang nagkalahi-lahi nga mga relihiyon, no, no more divisions nga magdebate ang kuan imong doktrina insakto imuha sayop, no more like that, you know. The time will come, but the question is kanusa ka na moabot, no? We do not know, but what we have to know karon nga panahon is we belong to one body, no? So, in order for the body of Christ nga mo function siya, everyone must do what they are called to do. Aron nga mo function or mo lihok ang lawas ni Kristo, kinahanglan nga kitang tanan muhimo ta sa kun unsay tawag nato. Amen? Amen? Ignay mong tapad, himua ang imong tawag. Himua ang imong tawag. That's very important. Because kung dili ta mo function, okay, maapektuhan ang uban nga parte sa lawas ni Kristo. Okay? Tanawan ng kung ikaw ba, kung kita, no? Kung sakitan tag ngipon, di ba? Ngipon ray nagsakit. Pero daghan kay maapektuhan, no? Maglapad ang ulo, di na ganahag lihok, di ba? Ngipon na gay nagsakit. No? Mao po na may tabo sa lawas ni Kristo kung na ay dili mo himo sa iyang tawag. No? Remember what Father Azul said ni atong Domingo, kung na ay magpabugat sa lawas ni Kristo, no? Maka-move man gyapon pero hinay kaayo. Kay ngano man naa may nagpabugat, no? Dili ta united. So question, what is your role or function in the body of Christ? Unsa man ang imuhang role or imuhang function sa angan nimong himuon sa lawas ni Kristo? In the body of Christ, we are called to different callings and gifts. Diya sa lawas ni Kristo nagkalahi-lahi ang atong tawag ug mga gasa. Okay? Turn with me to Ephesians chapter 4 verses 7 then 11 to 12. Episo kapitulo 4 bersikulo 7. Okay? Nga padayon 11 ngadto sa 12.
Ang matag usa kanato gihatagan og gasa sumala sa kabubot-on ni Kristo. Each of us has been given a gift according to the will of Christ. Sumutan na ka, Father, wala man ko'y gift. Kay igor man ko tigsimba din eh. Dili naa kay gasa. No, ignem tapad, naa kay gasa. Naa kay gasa. No, ang uban gasa gyapon, gasamok-samok. Joke lang. Dili na gasa gyapon. Okay? You have a gift. Matag-usan ninyo. Ay gunaon na, Father, wala man ko'y talent, Father, walang manandi kog appeal sa ministry, Father, kay wala man ko'y talent. Good. Dili na kay gasa. All you have to do is to find out unsa ang imong gasa. No? Hunaw-na agad, kanang when you go home tonight, pag uman sa midweek, pag-abot niya sa inyong balay, pag una-una ba, unsa may pwede nako makontribute or unsa may pwede nako matabang sa simbahan. Kana nga ipangutana sa inyong kaugalingon. Okay? Okay, once you start to ask that question, okay, nga unsa may akong pwede ma-contribute or matabang sa simbahan. Then, diha na ka magsugod nga imong susihon ang imong kaugalingon, unsa may kaya nimong himuon, unsa imong mga abilidad, di ba? Unsa imong tawag, unsa imong talento. Example, kabalo ka mo luto, or nakay kinaiya nga kay bawo ka mo organize, mo plastar, no? Mingon din ka nga, pwede ko pag naay party sa simbahan, kay kabaw man ko mag-organize, pwede ko mutabang og plastar sa mga bangko, lamisa, mga tablecloth, etc. Di ba? So, contribute na din ka. But before you can get to that, kinanglan, pangutanan sa imong kaugalingon, unsa may akong pwede makontribute? No? Ayaw og tan-aw diretso sa mga dagko nga mga butang, adto maninta dayon sa atong mga talento dayon, di man ko kabalog sayaw, di man ko kabalog kanta, kung mag-asher po ko, di man ko kabalog ngisi, kay istriktohon makugnaw, di man ko kabalog computer para mag-multimedia ko. Hinayon sa kay kumubasa pod, di sa ko mag-proclamation, no? Akong tiil puro pod balikog, di pa ko pwede mag-dance. Ako light, mauwas ako kay tanawaon ko sa daghang tao. No? Ayaw sa diretso adto na. Pangutana sa gagaling, unsay akong pwede ma-contribute para sa simbahan. Okay? Verse 11, maning tubag. Ang mga gasa niya, mao nga ang uban, iyang gihimong mga apostoles, ang uban, mga propeta, ang uban, mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban, mga pastor, o mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Kristo. Matod pa ni St. Paul, ingon siya, dagan mga gasa diya sa lawas ni Kristo. Ang uban gitawag nga mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Okay? Father, wala gidyapon ko anak, Father. Okay? Pero unsay katuyuan aning mga gasa aron kuno sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad. Aron unsay effect nini? Aron motubo ang lawas ni Kristo. Mga igsoon, labi na mga ministers. Okay? Kung asa mo nga ministry napahimutang karon, okay, ayaw gunaw na nga dili mo importante kung asa mo nga ministry. Nganuman, tungod kay ang mga ministries nga giset sa simbahan, dili na para sa inyo, kundi para na sa atong tanan, aron motubo ta ang lawas ni Kristo. Okay? Para na sa atong kaayuhan tanan. Okay? Remember, you have a calling and a gift as a member of the body of Christ. You are important. Importante ka. Kada usa nato importante dinhi. Okay? Ignaim tapad, importante ka. Importante ka. Pero ayaw pod pagpa-feeling important pod.
Murag ikaw na lang gid permi mo ay tanawaon, pakpakan, tagdon, no? Naot nga wala tay batasan nga na mga ministers, no? Dapat ako ra jud ilang tan-awon dili na ako makauban kay mga bidyaot na sila musayaw. Ako ra kabalo. No? Dapat ako jud ning tarungon akong tingog kay ibirit ko ni murag Regine Velasquez para molingit tanan tao sa ako. No? Ayaw. Okay? Kada usa nato importante ta. Okay? Ngano man kay gitawag ta ni ana labi na sa atong mga tagsa-tagsa ka ministry para sa pagtubo sa lawas ni Kristo. If you do not do your calling or gift as a member of the body of Christ, you are destroying its unity. Kung dili ka mohimo sa imong tawag o sa imong gasa diha sa lawas ni Kristo, imong giguba ang pagkahiusa sa lawas ni Kristo. Okay? Matod pa ni Father Azol, pabigat. You become a dead weight. Okay? You become a curse, not a blessing. Nahimo na inong kantunglo sa lawas ni Kristo, imbes nga panalangin unta. Okay? In Ephesians chapter 4 verse 16, no, nag-ingon, diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas mutubo og mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Take note, kung ang tagsa-tagsa kuno kabahin sa lawas ni Kristo mulihok, okay, sumala sa katungdanan niini. Kung mo-function kuno ta, sumala sa atong tawag, sumala sa imong gasa sa lawas ni Kristo, mutubo ang lawas ug mulig-on sa iyang kaugalingon. Okay? The body of Christ will grow, okay, and will become strong in love diha sa gugma. Meaning, adunay pagkahiusa sa lawas ni Kristo. Kung mo-function ang matagusa. Kung walay maghuna-huna nga dili siya muhimo sa iyang role, bahala na sila diya. Ilan ang problema. Ngano apil-apilon mamida na ilang rental nga ilan man ang problema. Di ba? Imagine na kung wala manawag ang simbahan bahin sa atong rental. Unya gipapahawat ang tanan dinhi kay wa ta kabayad sa atong rental. Kinsa may maalaot ang mga leaders ra ba sa church? Ha? Kitang tanan. Asa naman mo manimba? Kung papawaon ta dinhi. Okay? Mauna nga dili pwede nga kanang kinaiya bitaw nga ija aho dili na pwede sa Kristohanong pagpangalagad, no, dili pwede magampa-ampa dinhi, no? Amen mga ministers. Ila man ang kuan, ila man sa banda na nga area, di na mo napilog lampaso diya kay ila man na, no? Sa multimedia na nga problema oy kay ila bitaw ng mga computer na ako, di ba? Mga igsoon, no, labi na mga kita mga Kristohanon man ta, dili pwede ang walay pakialam sa lawas ni Kristo. Kanang kinaya bitaw nga wakoy pakilana basta nga ako gihimo nako akong katungdanan, dili na pwede nangingana. Amen? Because you are destroying the unity of the body of Christ. Okay? When the church moves in unity, every work she does is light and not burdensome. Kung ang simbahan mulihok diha sa panaghiusa, ang tanan niyang buhaton gaan og dili bugat. Diba? Kung kitang tanan magtinabangay, gaan ang trabaho. Amen? Nawala na patay tanan ron. Diba? Kung kitang tanan ba magtinabangay ta mulihok,
Dili na to iasa lang sa usa ka grupo. No? And I'm not just talking about the ministers, but all of us nga membro nini nga simbahan. Okay? Because we belong to the body of Christ. No? Gaan ang trabaho nato, dili bugat. Okay? Dali ra. Kung naay problema, dali ang pagsulbad. If we move as one, and if we move in unity, when every member does their part in the body, we attain complete joy in our service and work for the Lord. Kung ang matag usa ka miyembro sa lawas ni Kristo mohimo sa ilang parte nila, makabaton kitang tanan og hingpit nga kalipay diya sa atong pag-alagad og buluhaton nato diya sa Ginoo. Okay? But what happens to those who continue to refuse to work in unity in the body of Christ? Pero unsa may mahitabo sa mga tao nga di mo cooperate, no? Sa panaghiusa diya sa lawas ni Kristo. Okay? They are cut off. Putlon sila. Biblical, Father? Yes, biblical. Turn with me to John chapter 15, verses 2 and 6. Putlon niya ang tanan kong sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga, aron kini mahinlo og mamungag daghan. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ilabay og malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunog. If we do not work in unity diya sa lawas ni Kristo, Jesus Himself tells us that we are to be cut off. Putlon ta. Okay? The body of Christ is likened to a grapevine, no, in John chapter 15. Ang lawas ni Kristo, gihisama siya sa usa ka dako nga punuan. Okay? Punuan sa paras. O kita ang mga sanga. O kada sanga, okay, nga dili mamunga, putlon. Okay? Nasabtan ninyo? Putlon. And ingon pagid si Ginoong Jesucristo nga sama kuno kini sa sanga nga ilabay og malaya. Pamunito ni og itambog sa kalayo aron sunugon. Okay? Dili nibot pasabot nga maimperno ka, no. But tungod kay wala namang ka namunga, no, unsa pa may pulos nimo dinha, kinahanglan ka putlon. Okay? And then himuon na lang kang pagsugnuray, panghaling na lang ka, pangabog sa lamok. Okay? Sugot mo pangabog ra mo sa lamok? Aha, pangabog na lang mo sa lamok, ay sugot. Mauna nga kita sa lawas ni Kristo, if we refuse to work in unity, okay, we are also cut off, and then we are thrown away. Okay? Those who continue to rebel and go against the unity in the body of Christ, kadtong magsigi gihapon or sigig batok sa pagkahiusa sa lawas ni Kristo, they are severed from the body. Putlon po sila sa lawas. Para na ng tao nga diabetes ba? Labi na pag late stages of diabetes, no? Mag-necrosis na gani, no? Putlon ang part sa lawas nga dili na ma-function. Putlon. Kaya unsa may pulos pa? No? Unsa may pulos? Danang tiil nga nalata kung dili na gyapon magamit pagbaklay. Kay kung di siya putlon nga naman makaunsa man, makaapekto sa ubang parte sa lawas. No? Ma-infected. Nga naman, because God is against those who will destroy His unity, because He Himself is a God or the God of unity. Nganong batok man gid ang Ginoo ana, especially sa mga tao nga muguba sa pagkahiusa sa iyang lawas, because God Himself is the God of unity.
siya mismo ang Diyos sa pagkahiusa. No? In John chapter 17 verse 11, see and verse 21, naingon si Kristo, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Nagampo ako nga mausa unta sila, amahan, mausa unta sila dinhi kanato, sama nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo, aron motuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Jesus prayed for unity, that all will be one, that all may be one, just as you and I, Father, are one. Ug mao po nang gusto ni Ginoong Kristo nato, na dili ta magkatibulaag diha sa iyang lawas. And we should not be in division, nga dili ta magkabahin-bahin sa lawas ni Kristo. Okay? That's why we have to follow, labi na kita din sa simbahan, we have to follow the vision of our leader. No? We have to follow the vision of our bishop. Kasi siya man ang gitawag nato nga chief shepherd nato. Siya ang magbalantay nga gibutang sa Ginoo para sa atong mga kalag. We have to follow his vision. Kung dili ganita mosunod ana nga panan-awon niya, okay? Bisan pa og kada Domingo ka present, bisan pag kada tanan sakramento imong gipartake, no? But if you do not follow the vision sa shepherd nga gibutang sa Ginoo sa imo, unsa may pulos anang pagsimbag Domingo? Unsa may pulos anang magsigig partake sa sacraments kung ikaw mismo wala ka nahiuyon sa pananawon o sa unity sa simbahan? Okay? Because the Lord will give the vision to his leaders, especially to our bishop, sa mga bishops, no? In the Catholic faith, the bishops are the successors of the apostles. Sila ang mga sumusunod sa mga apostoles. Sila ang gitagaag otoridad sa Ginoo to continue the work. Okay? Kita mga tinun-an ta nila. Okay? That's why we have to follow the leader. We have to follow the shepherd that has been put, okay, in front of us. Kaya kung dili ka magsunod, mayon kang dili maghimo kog kuan ako. Di man na maayo na iyang kuan, di man na maayo na iyang plano niya. Kanira ako, himuon ako. Na. Mura nagagkulto na. No? Actually, mauna ang rason, okay, nganong daghan kay kultos kalibutan karon. Ano man, tungod kay ang kini nga tawo gikan ani nga grupo wala ni uyon sa iyahang leader niya, nagtukod og iyaha. Amo na imong kulto na dayon, no? Ug sa tinuod lang mo po ng rason nganong daghang relihiyon karon nga panahon. Okay? Kung tanawon bitaw ninyo ang history, no, sa Christianity ug sa religion pag-abot sa Protestantism in 1537, panahon ni Martin Luther, gikan din na, sos. The grabe nga division, pagkabahin-bahin ang nahitabo. Kung natanawon nimo ang rason bitaw nganong nagkabahin-bahin, no? Kay wala ra muangay sa iyang leader. So naghimo siya iyaha na katong iyang tinukod na po siya membro nga po ni angay sa leader, nihimo po siya iya pod. No? So kita dili ta maghimo og kaugalingon natong atua, no? We follow the vision of the leader. We follow the vision of the church, no? Ministry leaders, ayaw mo paghimog bangag ninyong kaugalingon. Ayaw mo always follow the vision of the church. Aron nga magiyahan mo sa inyong ministry, sa inyong pagdala. Kay pag once gani mo himo gani kag imuhan na, you are a cult. No? Kulto ka ng dako. Because a cult, the basic meaning sa kulto is someone who opposes. Someone na what nahiuyon. Okay? That's why
it's very important kanatong tanan as members of the body of Christ, we have to stay united. We have to stay nga nagkahiusa sa usag-usa. No? If there are issues in the body of Christ, no, kita gihapon ang magresolba as a body, not as a person, but as a body. Amen? Isip usa ka lawas. E ngano man, no? Pag naay maunsa dinhi sa ato, we respond as a body, not as an individual, but we respond as a body. Isip hiniusa nga iglesia. Okay? Dili kay si kuan ra o si kuan ra. Dili as a whole, di ba? That is why as Christians, no, Christ has called us to unity in model of the Holy Trinity. Isip nga mga Kristiyanos, no, isip nga mga Kristohanon, kitawag kita diya sa pagkahiusa sa mga ambalaang Trinidad usa, no? Kung tanaw nimo ang pattern sa Holy Trinity ba, the Father, Son, and Holy Spirit. Wala gina sila nagsumpaki, no? Wala gina nag-ingon ng Holy Spirit nga ako na pod kay manaman mong duha, sige ra man mong duha, ako na pod. Wa pod miingon si Jesus pod nga ako na sad. Wa pod ingon ang Dios Amahan nga ako ra magbuot kay ako ang Amahan. Wala pod. Complete and perfect harmony and unity gyud na sila, no? Dili makigsumpaki ang usag-usa, but they are aligned, no, to each other. Dapat maupod na ang lawas ni Kristo. Okay? Dapat nagkahiusa ta. Amen? Kay daghan na kaayong mga divisions karon nga kalibutan, no? Daghan na kay mga pagkabahin-bahin karon. Hulatan ba nato nga kita pod mismo mabahin-bahin? No? Dili nato na i-allow nga mabahin-bahin ta. Okay? That is why one of our prayers should be that we will also pray for the unity of the church. Muna kinahanglan nga ilakip nato sa ato mga pag-ampo ang pagkahiusa sa simbahan, no? And not just our church dinhi, but most especially sa one holy Catholic and Apostolic Church, no? Na maghiusa ta. Okay? That is why ang mga tao nga nag-desire nga muguba sa unity sa simbahan, God will deal with them. Okay? God will deal with them. But ayaw na sila problema ha. Make sure sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, we are united, no, nahiusa ta sa Ginoo ug sa iyang simbahan. Make sure siguro asa nga ikaw mismo sa imong kaugalingon naka-align ka sa Ginoo, sa iyang kabubuton ug sa iyang simbahan. Kay kung punaon gani nato, kung bantayan gani nato ang unity sa uban, unya nalimtan nato tan-aw sa atong kaugalingon, basi matingala na lang ta nga kita na nahimong black sheep. Nahimo na ta mga prodigal son, no? That is why in the body of Christ, sama sa atong tema ni atong Domingo, that we are called to speak and proclaim the truth, you know, as a body, no? Mao na nga ang kanunay nga tawag sa atong obispo nga to go out missions, dili lang na trabaho sa mga clergy, trabaho nato ng tanan actually. Amen? Ato ng trabaho tanan. Okay? Does it mean nga magtukod pud mo Bible study ninyo? Dili oy. No. But make sure nga sa inyong kabahin, in your own capacity, you share the gospel. No? Mga young people, nakashare ba mo sa Ebanghelyo? Nakashare na ba mo sa maayong balita about sa Ginoo ngadto sa uban sa inyong eskwelahan? When was the last time nga naka-encourage ka sa imong classmate? Nakashare ka bahin sa kuan ang Ginoong Hesukristo? No? Kitang mga amtong, when was the last time nga naka-share ta sa atong isig katao? No? Sometimes atong
pag miingon mo tag mission, formal gid ba? Bible study, naglink, nag-circle, kunya ikaw nag-lead, dili man kinahanglan ingana. Just preach Jesus everywhere you go. Amen? Isangyaw si Kristo bisan asa ka paingon. Nabitay isa ka format sa dismissal nato nga nindot kayo. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Di ba? Nindot kayo. Lakaw sa kalinaw og pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi. No? Did we glorify God? No? Pinaagi sa atong kinabuhi? Sometimes we think the gospel is Matthew, Mark, Luke, John, or even the Bible itself. Sa tanang panahon, most of the times dili ingana, but most of the times the gospel is us, kita. Nganuman, tungod kay ang atong kinabuhi should be a reflection of the message of the gospel. Our lives should be a reflection of the gospel. Ang atong kinabuhi mahimo nga unsa man panag-ingnan, no? Mahimo nga reflection ba? Murag na namin ba sa ebanghelyo ni Kristo? Mo na nga if you don't know what to speak, show the people the meaning of the gospel, which is ang imong kinabuhi. Amen? Ipakita sa uban pinagi sa imong kinabuhi. Unsaon man, showing compassion, mercy, justice, kindness, forgiveness, generosity, ug uban pa. Tanang maayo nga butang ipakita sa imong isigkataw. And by that, you are already preaching the gospel of Christ. Amen? Pinaagi sa atong pagbuhat og maayo ngadto sa atong isigkataw, ato nang gisangyaw ang ebanghelyo ni Kristo. Okay? O kung kada usa nato maghimo ana, then we are fulfilling as a body of Christ the mission, the Great Commission, to go out into the world and preach the gospel. Mo na nga karong gabi una, I encourage you, always be united to Christ. Seek to be united to Christ. Ayaw gyud pagpahimulag kang Kristo. No? Do not separate yourself from Christ. Ayaw gunaw-naa nga tungod kay naa lang kay ministry, pasabot nahiusa na kang Kristo. The ministry is not the basis of that. But the basis is your life itself, ang imong kinabuhi mismo. Ang imo bang kinabuhi nahiuyon kang Kristo, or sumpaki kang Kristo, or sukwahi kang Kristo ang imong kinabuhi? Kaya kung sukwahi gani ka, then you are rebelling against the unity. Mao na katong gingon ni Father Azul nga maglisod og move ang lawas ni Kristo kay bugat kayo, kay daghan nagpabugat. Dili willing mo pasan sa ilang cross ug mosunod kang Kristo. No? Ila na inong gipapasan sa uban na sila wala nagpasan. No? Mo na nga ipakita nato ang atong unity dinhi sa simbahan, bisan sa mga activities nato, no? Bisan sa mga inyong gani mga Bible study, ipakita ang unity unsaon man. Ayaw na mo sigig paapa sa inyong community father, nga apas-apason ba mo sa inyong balay? No? Agpasundo unsa man mo, mga VIP. Magkinahanglan pa ipa-remind nga kani kana. Kinahanglan padadaan pagtao para maapas. Ayaw na pagpaapas. Timan-in na inyong schedule ninyo. Ayaw mo pagpalimot-limot. Kay nganuman mahimo na nga kabug-aton hay noon. Nabi na sa Hebrews nga sa ingon, remember your leaders who have spoken the word to you, imitate their faith. Ug napay sumpay ana, ayaw himua ang ilang trabaho nga bugat, aron daw nga dili sila
mawad-an og kadasig. No? Bible studies nato wala tay unity, no? Kay ang uban to adire, to adito, ang uban senyorito, senyorita, nagpaapas. Uy, Ginoo ko, ano mo paapas? Wala ra ba na sila gipang bayaran aron magsigig apas ninyo? No? Kamo na mismo magtungha. Amen? Uy, amen. Kamo na mag-adto. Uy, Friday karon, mo ni ang oras sa among Bible study. Adto nako. Di kayo nga, ayo, mag-Bible na daw. Ang saan ng tao, no eh? Ano mo pa? O na, asa atong unity na. Unya, pag unity po, no, magkaiusa kita, mo cooperate ta, mo sunod ta, and then, mo, kumingon nga, pag mag-testimony po ta. No? Pares na itong, Sunday, di ba? Pag, sa rental, kinsay mo sa rental, o, tanawa, the body of Christ, nagkaiusa. Ako. Kaya again, lagi, kaya kung wala mo angko na to, unya papahawaon ta, kinsay may maalaot. Kami or kitang tanan? Kitang tanan. Kaya wala naman tayo simbahan. Asa matapuniton. Okay? So mao na nga magtinabangay ta, no? Panahon sa atong mga event sa simbahan. No, magtinabangay ta. No? Pag nasayod ta nga natay upcoming event, volunteer na dayon ta dayon. Mutabang ko mag-arrange sa mga lamisa, bangko. Mutabang ko mag-prepare sa mga utensils, etc., etc. No? Dili na ta magpa-instruction pa. Dapat kung sa kanto pa ng istinoryahan, witik brownie na ba? Diretso na. Pagkuan, diretso na yon. Ay nagkuan. Dapat ingana ang lawas ni Kristo, abtik permi. Amen? Dili luya. No? Kay kung magluya-luya ta, naagoy. Wala na nagpakita sa atong unity. No? So, muna mga igsoon, let us remain united in Christ. Amen? Announcements.